Nakitang nakahandusay si Arthur sa dalampasigan ng isang isla. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumayo at nagtaka kung paano siya napadpad doon. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid upang alamin kung nasaan siya at kung saan dapat magtungo. Habang ginagawa iyon, bigla niyang naalala ang mga naganap bago siya mapadpad doon. Naalala niyang naglalakbay siya sakay ng kano kasama si Jasmine nang bigla silang abutin ng napakalakas na tsunami mula sa kawalan, at dahil sa dambuhalang alon ay nagkahiwalay sila. Agad na hinanap ni Arthur si Jasmine nang walang pag-aaksaya ng oras. Habang patuloy siyang naglalakad sa lugar, bigla niyang natagpuan sina Lucas at Elijah na nakahandusay rin sa lupa, basang-basa sa tubig dagat. Ipinaliwanag ni Arthur kung paano siya napunta roon, at ibinahagi rin ng dalawa ang sarili nilang sinapit upang maunawaan nila ang nangyari sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Arthur na tumanggap siya ng komisyon mula sa pamilyang Helsty upang manghuli ng mana beast, ngunit inabutan siya ng matinding bagyo habang nasa biyahe. Sinabi naman ni Elijah na ipinadala siya ng guild upang imbestigahan ang pagkawala ng ilang bangkang pang-isda malapit sa mga sakahan, at habang ginagawa iyon ay nasangkot din siya sa parehong bagyo. Hindi direktang ipinaliwanag ni Lucas kung paano siya napadpad doon, ngunit nauunawaan ni Arthur at Elijah na masyado lamang siyang mayabang upang amining tinangay rin siya ng bagyo gaya nila. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-isip kung paano makakaalis sa isla. Nagkasundo silang kailangan nilang maghanap o gumawa ng bagong bangka upang ligtas na makaalis. Gayunman, mas inaalala pa rin ni Arthur ang kinaroroonan ni Jasmine kaya hindi siya lubos makapag-focus sa plano ng pagtakas. Gayunpaman, buo ang tiwala niyang kung nakaligtas siya sa bagyo, tiyak na buhay rin si Jasmine at nasa malapit lamang. Pagkatapos, kinausap ni Arthur si Sylvie sa pamamagitan ng telepatiya at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Inutusan niya itong hanapin sa dagat at kalapit na mga anyong tubig ang anumang bakas ni Jasmine upang mas mabilis silang magkita muli. Samantala, ipinakita si Jasmine sa kabilang dulo ng baybayin. Malayo sa kinaroroonan ni Arthur, malakas niyang tinatawag ang pangalan nito ngunit walang tugon. Matapos ang ilang sandali, lumuhad siya at sinisi ang sarili, sinasabing kasalanan niya ang lahat at siya ang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Nagsimula siyang magbalik tanaw sa usapan nila noon ni Reynolds. Sa alaalang iyon, sinabi ni Reynolds na ang mga adventurer ay kadalasang humaharap sa mga panganib na mas malala kaysa sa nakasaad sa kanilang misyon. Dahil dito, inisip ni Jasmine na maaaring minamaliit ng mga guild ang tunay na hirap ng kanilang mga trabaho. Sumang-ayon si Reynolds na posible iyon, ngunit nagbigay rin siya ng isa pang paliwanag. Na maaaring may tao o grupong sadyang kumikilos laban sa three-way treaty at sinasadya ang mga aksidenteng ito. Alam din ni Reynolds na hindi sapat ang impormasyong iyon upang pigilan si Arthur sa pagtanggap ng mga misyon. Kaya sa halip na hadlangan siya, nakiusap siya kay Jasmine na maging labis na maingat tuwing kasama niya si Arthur at bantayan ito sa abot ng kanyang makakaya. Nangako si Jasmine na gagawin niya iyon at mananatiling mapagmatsyag. Habang hinahanap niya si Arthur, nakasalubong niya ang dalawa sa mga gwardya ni Lucas. Ipinaliwanag ng mga ito kung paano sila napunta roon. Habang nag-uusap sila, napaiyak ang dalawa nang mapagtanto nilang lubusan silang nahiwalay kay Lucas. Samantala, ginamit ni Lucas ang kanyang dimensional ring upang maglabas ng camping equipment. Namangha si Arthur dahil iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng dimensional ring sa totoong buhay. Pagkatapos nito, nagtayo sila ng tolda at naghanda ng simpleng matutulugan. Ngunit kakaunti lamang ang kanilang pagkain. Dahil dito, pumasok si Arthur sa kagubatan upang maghanap ng supply. Nangolekta siya ng isda at kabute para sa pagkain, saka inutusan si Lucas na magluto gamit ang fire magic nito. Pumayag si Lucas at nagsimulang magluto. Sa una ay hirap siya, minsang nasusunog ang isda o kulang sa luto, ngunit unti-unti rin siyang gumaling matapos ang ilang pagsubok. Sa kalaunan, matagumpay din siyang nakapagluto ng maayos na inihaw na isda. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang kumain sa paligid ng apoy. Habang kumakain si Arthur kasama sina Lucas at Elijah, naalala niya ang mga panahong kasama niya ang kanyang pamilya noong bata pa siya. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, nagdulot iyon sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Arthur na habang naghahanap siya ng pagkain kahapon, sinuri rin niya ang buong isla. Batay sa kanyang nakita, sila lamang ang tao roon.
Natagpuan din niya ang mga bangkang sinakyan nina Lucas at Elijah papunta sa pampang, ngunit sira ang mga ito at hindi na mapapakinabangan sa pagtakas. Dahil dito, naglatag si Arthur ng dalawang posibleng plano. Una ay maghintay ng saklolo, dahil tiyak umano siyang hahanapin siya ni Jasmine. Ikalawa ay ang subukang lisanin ang isla sa sarili nilang paraan. Ipinaliwanag niyang hindi naman ganoon kalayo ang mainland kaya maaari nila itong marating. Ngunit biglang sumingit si Lucas at sinabing walang saysay ang alinman sa mga planong iyon. Inilabas niya ang kanyang scroll at ipinakita ang target ng kanyang misyon, isang mana beast na kayang kontrolin ang panahon. Bagaman limitado lamang ang kapangyarihan nito. Ipinaliwanag ni Lucas na hanggat buhay ang halimaw, imposibleng makatawid sila sa dagat ng ligtas. Batay sa kanyang impormasyon, naniniwala siyang nagtatago ito sa isla. Sumumpa siyang susunugin ito hanggang abo at agad sanang aalis, ngunit pinigilan siya ni Arthur at iminungkahing sabay-sabay silang pumunta upang mas ligtas at epektibo. Kasabay nito, matagumpay na natagpuan ni Sylvie si Jasmine at sinabing buhay pa si Arthur. Labis ang ginhawang naramdaman ni Jasmine, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos agad upang mahanap siya. Samantala, sina Arthur at ang iba ay nagkukubli sa harap ng kinaroroonan ng mana beast habang maingat na binabalak ang kanilang pag-atake. Naunang umatake si Lucas sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng fireball sa kuweba. Ngunit pamalya ito at nagpaulan ng naglalakihang bato palabas. Mabilis na kumilos si Elijah at iniligtas si Lucas gamit ang earth wall upang harangin ang mga debris. Nagmalaki si Lucas at inakalang napatay na ng kanyang fireball ang halimaw. Ngunit biglang gumuho ang kuweba at tuluyang lumitaw ang mana beast. Agad itong nagpaputok ng energy ball, ngunit hinarang iyon ni Arthur gamit ang kanyang espada. Saglit na nataranta si Lucas, ngunit pinilit niyang pakalmayan ang sarili upang hindi mapansin ni Arthur ang kanyang takot. Sumugod si Arthur sa halimaw habang nagbibigay ng suporta si Elijah mula sa likuran. Sunod-sunod ang mga atake ni Arthur gamit ang espada, ngunit walang epekto ang mga ito. Agad na naghihilom ang mga sugat ng halimaw. Napansin ito ni Arthur at mabilis na nag-isip ng paraan. Inutusan niya sina Elijah at Lucas na magpalit ng pwesto sa kanya. Nagulat ang dalawa. Pumwesto si Elijah sa harapan kasama si Arthur, habang si Lucas ay inilipat sa likurang suporta. Muling umatake si Arthur gamit ang espada, at kasabay nito ay lumikha si Elijah ng maraming earth spikes na bumaon sa katawan ng halimaw. Ginamit nila ang mga spike upang punan at selyuhan ang mga sugat nito. Doon napagtanto ni Arthur na kapag nakabara ang mga sugat nito, hindi ito makakapag-regenerate. Inulit nila ang estratehiya, unang aatake si Arthur, saka isil ni Elijah ang pinsala gamit ang earth spikes. Sa wakas, bumagsak ang mana beast. Nagdiwang sina Arthur at Elijah sa mabilis na high five, ngunit inangkin ni Lucas na siya ang may pinakamalaking ambag. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon nang muling gumalaw ang mana beast, hindi pa pala ito patay. Agad na sumugod muli si Arthur habang iniisip kung gaano pa katagal niyang kakayaning lumaban dahil nauubos na ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, dumating si Jasmine. Mabilis siyang tumatakbo patungo sa isla at namataan si Arthur sa malayo. Lalo pa niyang binilisan ang takbo at sumugod diretso habang papatama na sana si Arthur ng panibagong atake. Dumating si Jasmine at tinapos ang mana beast sa iisang malakas na hampas. Pagkatapos, agad niyang nilapitan si Arthur at tinanong kung ayos lang ito. Napatingin sina Elijah at Lucas sa kanya nang may matinding pagkabigla dahil sa isang atake lamang ay natalo niya ang halimaw. Kalaunan sa paglubog ng araw, humingi ng tawad si Jasmine kay Arthur at sinabing ikinalulungkot niya ang nangyari. Sinabi ni Arthur na huwag na siyang mag-alala at masaya lamang siyang dumating ito sa oras upang iligtas siya. Samantala, hinahabol ni na Elijah at Lucas si Sylvie dahil hawak nito ang mana core ng halimaw. Sinubukan nila itong habulin ngunit nabigo. Bago pa nila maaga, mabilis na kinain ni Sylvie ang mana core. Kasabay nito sa Zyres, nakipagkita si Tessia sa kanyang grupo. Sinabi niyang hindi pa rin niya nakikita si Arthur at palagi silang hindi nagkakatagpo. Nagsimulang maghinala sina Faye at Vaya na hindi malas si Tessia, kundi kinakabahan lamang itong makita si Arthur. Agad itong tumutol at depensibong umalis nang walang dagdag na salita. Ngunit tama nga sila. Talagang kinakabahan si Tessia na makita si Arthur. Matapos pag-isipan,
Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtungo sa labas ng bahay ni Arthur. Nag-atubili siya sa pintuan habang iniisip kung papasok ba siya o hindi. Ngunit bago pa siya makapasok, nasalubong niya si Reynolds. Labis siyang napahiya at agad tumakbo palayo, iniwang naguguluhan si Reynolds sa nangyari. Samantala, isang grupo ng mga lalaking nakahod ang nakatingin sa isang mahiwagang mapa. Maingat silang naghahanap ng isang halimaw na sapat ang lakas para sa araw ng paghuhukom.